nandyan yung mga nag-aabang sa atin. Aminin man natin o hindi, sikat man tayo o hindi, madadamay at madadamay tayo. Ang gulo, ang daming tao, ang daming participants sa naka-big bike, kanya-kanya na ng parking, no? Hindi naman na talaga ma-organize. Stamp. Solo po, ito po. Solo. Oo, solo. Balik. Balik. Yan mga idol, Huge Moto here and welcome back to our channel. So for today's video mga idol, gagawa ako ng mga series or tips yan, para sa darating na Boss Ironman Luzon Leg. So pang tatlong taon o pang tatlong sali na natin this year, 2024 sa Boss Ironman. So lahat na sinasalihan natin, actually this year lang naman nagkaroon ng Mindanao. So lahat ng sinasalihan natin is puro Luzon Leg lang tayo, no? So, itong video na to mga idol ay para dun sa mga bago, no? Yung kung first timer ka nasasali sa Boss Ironman and gusto kong i-share sa inyo ano yung mga pinagdaanan o yung mga na-experience ko as newbie pagdating sa Boss Ironman. Alam naman natin yung Boss Ironman, isa sa pinakamalaking endurance na nangyayari dito sa atin, lalo-lalo na sa mga naka-big bike, no? So, ito ay inaabangan talaga ng lahat. Kahit ng mga bashers, actually. Kahit ng mga bashers, inaabangan talaga ang Boss Ironman. This is a prestigious event, no, na ginagawa every year. So, yan, usually ginagawa ito every February, no, first quarter of the year. Alright, so back to the topic, no. Ang gusto kong ibigay na tip ngayon, lalo na sa mga baguhan, no. Isang item lang muna and then I will show you the sample video, no, kung bakit gusto ko ito na ibigay sa inyo as one of the series videos na gagawin natin hanggang sa
dumating tayo doon sa Boss Ironman as part of our preparation, no? Ako kahit pantatlong beses ko na to, talaga I consider myself as a newbie, no? Dahil hindi natin alam yung magiging road condition during the event itself, no? Pag take off natin sa grid, hindi natin alam kung ano yung naghihintay sa atin. Pero at least meron na akong experience na I'm willing to share naman doon sa mga first timer o yung baguhan na sasali dito sa Boss Ironman. Kasi kahit sabihin natin na matagal ka na nagmumotor, kahit sabihin na natin na ilang klaseng big bike, gaano kalalaking motor ang nagamit mo, iba pa din yung alam nyo kung ano yung nangyayari, no? Dito sa Boss Ironman. Napansin ko kasi sa Boss Ironman, para nasa 2,600 na yata, no? Hindi ko alam kung that's a legit number, no? Parang 2,600 plus participants na yung Luzon leg. Kasi meron nag-post, nakita ko doon sa kaibigan ko, doon sa tropa ko, yung Boss Ironman number niya. Nasa 2,600 na. So, baka ano lang yan, baka hindi natin alam, baka mamaya may mga may mga lumalaktaw naman doon sa number. So with that number, no, I want to share with you na isa sa dapat natin paghandaan bilang mga beginner or bilang mga first timer sa Boss Ironman. Siyempre, nandiyan na yung paghahandaan mo yung sarili mo, no? So bibigyan kayo ng mga tips about that, no, later on o sa mga ibang videos natin. Pero ito yung pinaka-importante as a rider, no? We will release from the grid mga around 9:30, depende kung nasaan pila banda tayo, no? Kung aabutin ba tayo ng 10 PM or 11 PM sa grid bago tayo pakawalan, no? Ang gusto kong ibigay na tip sa inyo is ano ba yung nangyayari from the grid going to the first checkpoint, no? That's very important, that's crucial. Bakit crucial yun? Kasi yung pag-alis natin sa grid, no, the adrenaline rush is still there, no? Yung excitement nandun, no, na parang kahit wala kang tulog halos buong araw kasi pupunta ka doon to get your kit, to prepare yourself for PRI, di ba? So magkakaroon ng PRI yon dahil sa dami natin. Mas mahaba yung proseso, mas madami yung nakapila, no? So mahaba yung oras na kakainin natin sa araw. Okay, no, so pag alis natin sa grid, usually 9 PM yan, nagpapa-take off na sila. Pero last year, based on my experience, meron kasing mga kotse, no? So, yung mga kotse, yung mga sports cars, sila yung talagang pang-hype, no? Kasi pag nag-open na sila ng mga makina nila, talagang yung rev, yung mas maingay pa sila doon sa motor natin, no? Tapos, after that, hindi ko alam kung meron this year niya, no? Pero after that last year, sumunod na yung mga kotse. And then the VIPs. And then kami na. Yan, kami mga normal participants, normal people, no? Kami na yung mga sumunod. So, ang mangyayari dyan, mga idol, no? Pag alis natin ng grid, mararamdaman mo talaga yung excitement ng bawat riders. Last year, dumaan kami expressway, no? So, SCTEX kami, nag-triplex, no? Open yung isang gate, no, ng toll gate for the Boss Ironman participants. Pero this year is totally different. We will not use the expressway anymore. No, the route is different. So I will do the recon then and I will share it to you. Kung hindi pa kayo nakakapag-recon, no, para meron tayong mga kanya-kanya ideas, no. Dadaan tayo backdoor. No, dito tayo dadaan, magsisimula tayo. Ang grid kasi natin ngayon sa may Subic Bay International Airport. So paglabas natin dyan, ang daanan natin Zambales. Ayan. So manggigilid tayo, sa gilid tayo dadaan. Backdoor yan. Ang unang checkpoint natin, mga idol, ay sa Lingayen. No, Lingayen Capital, sa Lingayen Capital Hall ba tawag doon? Provincial Capital Hall. That's the first grid. This is the first time na nagkaroon ng grid yan. So what we will expect on that first checkpoint pala. So this is the first time na nagkaroon ng checkpoint dyan sa lugar na yan. Based on my experience last year, first checkpoint din yung nagkaroon sa may bandang San Fernando, no? Yung checkpoint number 1, kung imagine niyo kung 2,600 tayo na nando sa grid, aalis tayo dyan, papakawalan tayo. Sabihin na lang natin half or 1/4. What is half of 2,600? 1,300. What is
what is 1/4 or kalahati, anong kalahati, di ba? Is 700. Sabihin na natin 500. 500 participants, big bikes owners. Dagsa tayo, darating tayo. Sabihin mo na lang kahit 300 tayo. Sabay-sabay tayo, magkakasunod tayo na darating doon sa pinaka first checkpoint. Ito yung last experience ko, last year, no. So dalawa yung nangyari diyan, no. Una, dito yata yung nagkaroon ng problema si Cherry White. No, dito siya nabastos kaya hindi na siya tumuloy, no. Parang nahipuan yata siya or something. Basta nabastos siya doon. Hindi na siya nag-proceed o hindi na siya tumuloy natapusin, no, yung Boss Ironman. Yung isa, hindi ko alam kung dito rin nangyari yung kay Cat Venture. Yung piningot yung ilong niya. Di ba si Cat Venture usually talaga? O madalas, nagra-rides talaga yan. Naka-visor, open visor. Di ba? Yung nakalabas yung dual visor kasi helmet niya. So nakalabas yung mukha niya, wala siya kahit ano sa ano. So, para doon sa mga doon sa mga followers niya, gusto niya ipakita kung sino talaga siya, no? Ipakita yung face niya, no? Tapos picture, di ba? Nangyayari yan, bakit? Kasi sa first checkpoint, gising na gising ang mga spectators, no? Nandiyan yung mga nag-aabang sa atin. Aminin man natin o hindi, sikat man tayo o hindi, madadamay at madadamay tayo, no? Unang-una, napakagulo talaga kahit saan. Kahit saang endurance, hindi lang sa Boss Ironman. Sa lahat ng endurance na sinalihan ko, naka-4 na endurance ako noong 2023. Ang pinakamagulo talaga at pinakamasaya, yung gulo naman is gulong hindi mo talaga kayang ayusin na. Kasi may mga marshals tayo, pero hindi na nila kaya yon, no? Hindi na nila kaya, kasi sa dami ng tao talaga na nag-aabang. Ang gulo, ang daming tao, ang daming participants sa naka-big bike, kanya-kanya na ng parking, no? Hindi naman na talaga ma-organize. Ito yung gusto kong paghandaan nyo doon sa mga baguhan, no? Doon sa first time na makaka-experience, which is very good na ma-experience nyo to, no? Kasi it will boost the adrenaline from the first checkpoint hanggang ang dami pa nating dadaanan, no? Kasi siguro yung checkpoint baka few kilometers lang yan eh. So, ang kailangan yung paghandaan dyan, number 1 is pasensya. No, kailangan mahaba ang pasensya nyo dahil nag-uumpisa pa lang tayo sa biyahe. Yung first checkpoint natin, isang stamp pa lang yan, no? Ang mahihirapan kayo dito is number 1 is yung parking. Sa dami ng tao talaga, hindi na kayang kontrolin yan ng mga marshals. Bakit? Kasi yung pag-alis natin sa grid, sila yung kauna-unahang checkpoint na makakakita sa atin. Kaya sila excited sila na abangan tayo doon sa first checkpoint. Pangalawa, maaga-aga pa kasi yan, no? Kung paalisin man tayo siguro ng mga 9 p.m. o ako maka-take off ako ng 9 p.m. sabihin na natin 2 to 3 hours papuntang Lingayen. 12 a.m. pa lang yun, 12 midnight pa lang yun. So sobrang aga pa nun para sa mga gusto mag-abang at maghintay sa mga participants ng Boss Ironman. Kaya madaming tao dyan, yan, hindi sila mag-a-adjust para sa'yo. That's the second tip na gusto ko sabihin sa inyo. Una is yung parking, kailangan i-secure mo na yung parking mo. Ang ibig sabihin ng i-secure is pag inabutan ka pa ng ibang participants, pag naipit yung motor mo kung saan ka nag-park, baka matagalan ka bago ka makaalis, no? Minsan baka abutan ka pa ng mga group of 10. No? So magkakatabi yan pag nakapark yan. So, ang dyan, hanapan mo na yung sarili mo, hanapan mo na yung motor mo ng magandang parking. Yun, no? So, that's the first tip. Yung isang binanggit ko kanina, doon sa, di ba, may mga nag-aabang sa atin, mga gusto magpa-picture, gusto makakita ng mga motor na malalaki o yung magaganda setup, no? Sila yung mga spectators, no? Mga nag-aabang yan. They will not adjust for us. Tanggapin na natin yan. Na kahit pa-artista tayo, kahit pa-pogi yung dating natin, kahit na pa-special tayo, no? They will not adjust for us. Ano ibig sabihin nun? Pag dumarating tayo dyan, merong isang linya na ganyan, na doon dadaan yung mga participants, mga nakamotor. Yung mga tao, nandito lang sa gilid yan. Minsan, bigla na lang silang gumaganon. Lumiliit na yung dadaanan, no? So, ang kailangan mo dito is yung pasensya mo, habaan mo. No? Kasi sa halip na makakapag 2 lanes tayo ng mga nakamotor, no?
sa sobrang excited ng mga tao nag-aabang, parang nag-uunahan sila na makapicture o nag-uunahan sila na makabideo doon sa mga dumarating, which is good, no? Kasi that's the essence naman of Boss Ironman is to promote tourism, no? So mas ma-hype, no, yung lugar na mga dadaanan natin, mga participants, mga Boss Ironman participants, no? Boss Ironminers. Hindi ko alam ano tawag dyan. Invento lang ako. Pero yon, hindi ko kasi alam kung bawat checkpoint may mga kanya-kanyang diskarte kasi yan. Hindi na yan kumbaga hindi na yan sakop ng talagang pinaka main organizer, no? Basta ang diyan, ang alam ko lang diyan, ako yung assign, halimbawa ako yung main marshal doon sa checkpoint na yon, bahala na ako kung anong arte gusto kong gawin doon. Lalagyan ko ba ng lubid, di ba? O kaya, so basically hindi talaga yan napipigil, no? Kasi nandyan yung hype ng mga tao. Especially pag nakasabay mo pa mga vloggers, no? O yung mga kilala talaga sa endurance ng Boss Ironman. Ang sa akin lang is, habaan natin yung pasensya sa unang checkpoint. Pangalawa is, ingatan natin yung sarili natin. At pangatlo is, ingatan natin yung mga taon sasalubong sa atin, no? Sa bigat ng motor natin, alam ko yan, nararamdaman natin lahat yan na hindi siya gano'n kadali i-manage sa maliit na lang space, no? Yung pagpapark ka o kaya yung pagpapunta ka na doon sa pagkuha pagpapirma ng passport natin, no? Hindi siya gano'n kadali. Kaya ako, doon sa mga first timer na sasali at tatakbo ngayong Boss Ironman, habaan nyo po yung pasensya. Lalo na sa first checkpoint na pupuntahan natin, na hihintuan natin, no? Dahil pag doon pa lang nasira na yung diskarte mo, nasira na yung emotional preparation mo, baka mahirapan kang tapusin, no? Kasi tatakbo na yun sa utak mo eh. Ang Boss Ironman naman, ang endurance, alam natin yan, it's a mind-body, no? Endurance, no? Hindi yan palakasan ng motor. kahit naka 400cc ka na Dominar dyan, o kahit anong pinakamaliit na motor na 400cc, it doesn't matter. So, pinaka-importante dito is how do you prepare yourself? Your mind, your heart, no? So mahalin natin yung endurance, treat this as our long ride, no? Na ginagawa din naman natin yon sa normal rides natin. So hindi natin kailangan mabilis, tumakbo ng 200 to 210 kung wala naman tayong gustong patunayan. Pero kung meron kang gustong patunayan, go ahead, diba? The road is yours. Take the risk if you want. Ride as your own pace. Ganun yung mangyayari dyan. Pero ako as a second or third timer for this year, I suggest we enjoy the ride, we enjoy the friendship na makukuha natin along the way. And yan yung pinakamagandang maikukwento nyo sa sarili nyo, sa mga magiging apo nyo pagdating ng panahon. So this is our first video for the Boss Ironman 2024 Luzon Leg Series, no? Madami pa akong tips na gustong gawin and ayoko naman masyadong pahabain yung video. And abangan nyo na lang yung mga ibang tips, yeah. Mga ibang videos pa na i-share ko sa inyo. Okay? Alright, yun lang muna for now. And thank you for watching Huge Moto. Ingat kayo palagi. Kita-kits tayo sa grid. And kung nagustuhan nyo yung video or tingin nyo merong say-say ito para sa inyo, huwag kayo mahihiyang mag-subscribe or mag-follow sa aking Facebook channel. Thank you so much. Ingat palagi. See you soon. God bless. Sticker! Pakisubscribe ang kanyang channel. Pagas muna ako guys. Sadali. Para pam. Wait lang. Dito na lang. Okay na.